Yung mga magulang dito, yung mga magulang dito may mga kakamping na anak, kamag-anak, tanungin niyo sa kanila, maging open-minded kayo. Okay? Pa-educate kayo, kahit kanino kakamping, kung anong ibig sabihin ni Congresswoman Laila de Lima na binigyan nila ng 3 years na leeway ang BBM administration. Dahil ako hindi ko siya maintindihan, ha? Nagsisimula na, no? Alam niyo naman. So, pakitanong lang po kung anong ibig sabihin niyang 3 years na leeway. Okay, na binigay nila kay BBM, na binigay, dahil siya ay kakamping, yellow pink, so we presume, no, this is the decision of the yellow pinks. Nabigyan ng 3 years na leeway ang Marcos administration para mag-adjust. You just type isabong victims, no? Kagaya nito, 2023 tong post na to ni Senator Alan Peter Cayetano, yung mga family members ng mga nawawalang isabongero. Ay, yan kasi, may mga tao kasi, may mga naghahanap talaga eh. Ayan yung mga, I think sa mga isabong, yan, isabong. Kaugnay umano sa isabong. Ayan, this is 2023. So, meron talaga silang mga kinembot siya. Ito yung, merong thumbnail dito, yung, hindi ko lang makita kung ano yung mga, kung nasan pa yung ibang mga post eh. Pero, naalala nyo yun yung merong kumakalat sa social media. Ayan yung maraming pictures. Ito yung ganito Merong ganyan na kumakalat sa social media before eh. Na ito yung mga nawawalang isabongero, ganyan. Yung mga ganong echo. So, I think, they find it logical ayan, ito yung mga ganito, no? They find it logical to bring the sabong issue to the war on drugs. Kailangan nilang ipagdugtong yung dalawa na yan kasi makakahanap ka ng bangkay sa isabong. Yung sa EJK na tinutukoy nila, di ba? 8 years na 9 years na wala man silang makita doon na in-EJK na 30,000. Siguro sa isabong, at least they can find at least 1,000 dead body. Diba? True. Meron silang bangkay dyan. May bangkay sila sa totoong pangalan talaga eh. Mga totoong pangalan kasi. Ayun. So they have to connect it. Outsourcing, sabi ni Pat, outsourcing dead bodies, yes. Oo. Ayun. So yun. Parang guys, we need dead bodies. Parang baka meron silang guys, we need dead bodies. Ano ba? We need dead bodies. And then may bright idea. Buhayin natin. Mga beshi, merong mga nategi sa isabong. Ano kinalaman ng isabong dito sa ICC? Ikunin natin sa war on drugs. Then problem solved. That's a bright idea, darling. Diba? Problem solved. You have dead bodies. And you would have families looking for the dead body. Real families looking for the dead bodies. Kasi yung sa EJK, yung EJK, mahirap yun eh. Kasi yung mga assets yun eh, na may term dyan yung tipong loose ends. Pinagtatanggal na yung mga loose ends ng EJK. Kaya dumami yung mga nakikita. Kasi sila mismo, naglilinis. Totoo lang. Pero even sa physical na sabong daw talaga, Joey, sabi ng husband ko, binubugbog daw yan. Binubugbog daw talaga yung mga napipilay ng mga manok nila. Binubugbog yan. Yung underworld, no? Yung gambling underworld. Ay, oh my gosh. Hindi lang ata bugbog eh. So, totoo talaga yan. It's just, ngayon, ginamit nila hanggang maggamit nila ng magamit. Kasi wala. Si PRRD, andun, matanda na eh. And they're trying to provoke everyone. They really are trying to provoke everyone. Sabi ni Russell's dad, so isabong ang proof na involved sa illegal drugs yung missing sabongeros. Hindi. What they wanted to do is, gusto nilang itay yung war on drugs doon sa issue ng mga nawawalang sabongero. Yung mga nawawalang sabongero, I'm pretty sure meron talaga mga namatay dyan. Kaya mga nawawala hindi na makita kasi baka pinakain na yan sa pirana or whatever. Ganon. Pero kasi may mga families yan na naghahanap, may mga ganyan-ganyan, and whatnot. It may have relationship with drugs, hindi natin sure. Pero ang gusto nilang palabasin is that ini-JK sila because of the war on drugs and that yung mga killings noon is state-sponsored. But the problem is, sa gambling world,
wala namang pakialam yung gobyerno dyan sa mga gamblers na nagpapatayan eh. I mean, if they're not going to bring it to the attention of the government, magbubugbugan siya, magpapatayan yung mga yun, hindi naman tatawag ng pulis yung mga yun eh. Kasi mga pare-parehas ng mga gamblers. Joey, yung pahayag ni Remulla was very clear. Sinabi niya na the ones killing the people in drugs are the same people killing the Isabongeros. Yun ang sinasabi niya eh. Yun yung connection niya eh. Yun yung kinoconnect nga niya eh. Kinoconnect nga niya. Kasi nga, pinipilit niyang i-intertwine. Why? Kasi nga, yung war on drugs ni PRRD, yung legitimate niya na war on drugs, wala silang makitang bangkay. Yung issue ng sabong, yung gambling issue, dahil nga nagpapatayan naman talaga mga gamblers, nagpapatayan naman talaga sila, yun may mga dead bodies doon. So, kukunin nila yung mga dead bodies doon para voila, meron ka ng proof ng NEJK. Nagets nyo? Yes. Ayun. Yun. Although ito kasi mako-cross-examine ng ano niyan eh. Kasi ang mahirap kasi diyan, napaka-unfair kay PRRD kasi matanda na sa PRRD. So kung bago ma-render ang verdict niyan, baka matayagin na si PRRD diyan eh. Ay, Darwin. Pagkuha pa lang nila, they already lost that. They did not mind that at all. Like, kuha lang sila ng kuha. Wala na silang pakialam. Wala na nga silang pakialam na binalik nila si Abante. Yan pa lang eh. Like, the voice of the people is no longer relevant sa administration na to, sa totoo lang. Like, Sabi ni Carol, pero kasi ate, they need the body para ma-autopsy if may mahanap na may naglalaro ng isabong na nagda-drugs, pwede yung evidence as EJK victim. Carol, they do not even care if we're gonna reach that moment that we're going to examine the evidence one by one. Like I'm telling you, all they care is to find a reason for PRRD to stay in The Hague as long as possible. It's really not fair. It's really not about the rules. It's not really about what is right. All they want is a tolerable compliance to find the reason na mananatili si PRRD sa The Hague as long as possible. Yeah. At hindi mo makikita pag autopsy sa mga forensics na ay nagda-drugs to, may drugs to sa system niya kaya to pinatay. Hindi na yan. Ang ano lang nila, nahanap yung bangkay. Pagkahanap ng bangkay, kill. There's binaril, execution style. So long as patay, dead body, totoong tao. Kasi totoong mga tao to eh. May mga pamilya talaga naghahanap eh. Gagamitin nila yan. So, rules? So, wala nang rules. Walang rules yan. Yun yung ano nila dyan, parang, di ba, yun ang sinasabi natin. Di ba, yun yung criticism natin dito sa mga nag-EJK sa war on drugs. Asa ng dead body? Hindi nila makita. So, parang naisip nila, ay puta, meron pang isang issue isabong. Doon may dead body. So, this bright idea that they have, now, they wanted to use that issue, yung isabong niya, kasi talaga namang may patayang nangyayari doon, ikabit natin sa EJK ni PRRD. So, sabi ni Okan Umanlahokan, the goal is to provide a superficial reason. Exactly, that's all they needed. It's not really the truth because they're not really after the truth. What they wanted is to have a tolerable compliance. Yung, hindi naman talaga yun. Wala naman talagang connection. Pero they just want to make it appear na, kailangan nyo ng dead body. Ito, may dead body na kami. Kukunin namin sa issue ng isabong. There is no direct relationship, but who cares? Ang importante, may dead body kami. Diba? We are in a shithole. Totoo lang. Like, this... Yung binigyan tayo ng blanco, half of the papers ng drug-free na barangay, blanco. Ayun. Alam nyo, yung drug-free na barangay, di ba sabi nila 4,000 na po? Yeah, 4,000 na, pero ilan ang naging drug-cleared barangay nung kay PRD? Ang laki nun I think about 30,000. So parang 10,000 na lang yung tingnan nyo sa real numbers PH. Nasa real numbers PH yun eh. Parang 10,000 na lang ata yung i-clear after nung kay PRD. Yes. So ngayon, in your 3 years, about half ng 10,000 yung na-clear mo. So parang ilan lang, kita mo, 25,361 ang na-clear ni PRRD out of 42,000. So, tingnan mo naman yung magnitude ng 10,000 and then 4,000 na na-clear mo. So, ito yung hindi nila sinasabi, na parang, hindi nila
this is the problem, hindi nila i-credit yung previous administration na 25,000 yung na-clear nila, 10,000 nilang i-clear. So, dun sa 10,000, ang na-clear na po namin ay 4,000. Dapat ang tinanong ni Ate Aiden, ilan po ba ang barangay sa Pilipinas? Kung sinabi na 42,000, 46. Pag sinabi mo 4,000, dami So, parang, ano nangyari dun sa iba? Ibabalik tayo sa previous administration na 25,361 na yung na-clear. Hindi ba? So, ayun ang eksena. So, bakit ang bagal ng clearance sale mo? Na, 10,000 na lang yan, Hindi ba? Dapat tinuloy-tuloy mo na. Hindi ba? Ngayon, kung 4,000 yung na-clear, 4,000 out of what? Baka nga yung 25,000 dyan ang na-clear, bigla uling naging unclear. Lalo na sa panahon ni Ate Clear. Charot. Ako rin nun. Charot lang. Ayun. Actually, nakakatawa kasi ang tawag dito, they said 4,027 yung na-clear na barangay na as of May 2025 when they were doing the brief, the Malacanang presser nung nagtanong si Miss Eden Santos. There were 4,027. And then when Miss Eden Santos asked for the list, they cannot provide for the list. When they provided the list, ang nakalagay naman doon, hindi naman 4,000, parang 1,000 plus lang as of June 20, 2025. Pagkatapos, walang nakalagay na period na parang from what period to what period to na-clear, ganyan-ganyan. May baseline kasi tayo kasi nag-iwan ng data yung nag-iwan ng data yung PRRD administration sa number of barangay cleared Ngayon, aside from the fact na mag-iiba dun sa unang claim na 4,027, yung na-clear na barangay per Claire Castro versus dun sa ibang figure na binigay niya nung sumunod na Malacanang presser, yung hinihingi na sagot na listahan ng mga barangay na clear ay wala. Bond paper. Clear lang. I mean, parang hanap na sa showmanship tong si Claire Castro. Parang, ma'am, tang-ina. Parang, yung mga ganyang klaseng, abogado kayo Parang tang-ina, pumapayag kayo ng ganyan-ganyan. Showmanship. Eto, ang listahan. Kinami. So, titignan ko open bond. Tang-ina. Diyos ko. Grabe, no? Kadiri Grabe, Joey, no? Kadiri talaga. Oo. Yung drugs ni Joey. Oo, man. Yes, Neneng D. Yung drugs na nahuli Neneng D, hindi ka namin. ano yun? Purong ano yung kalokohan lang. Bakit sinunog? Tapos yung sinunog, hindi naman pala wala naman, kumbaga negative naman pala doon sa droga. Ano yun? Ano nangyari doon? Proud na proud po si Bongbong. Ang nag-yun. Neneng D, medyo Saka choppy ka. sa ano ma'am, sa sabong-sabong na yan, merong Sige, go. ayan ma'am. Klaro? Sige. Better na. O, yung may napanood akong Ay. si Bongbong may gusto ding hindi sa kabong na yan Neneng B, Hello. choppy ka. Hello. Oo. Choppy ka. Copy. Ito ma'am. Sige, try natin. Go. Ito, choppy ka doon. Oh, yung Better may na. napanood ako doon sa YouTube. May napanood ako sa YouTube ni merong lalaking na yung Bong Pineda ba yan? Yung pinakamalaking din yan ng Isabong At sinabi din niya ni doon sa Senate hearing, binanggit din ni Atong Ang yung Bong Pineda. Tapos yung Bong Pineda na yan din sa Pogo at nakipag-usap daw si Bongbong diyan bago anuhin yung Pogo. Bago i-raid kasi may malaking din yan. Meron na siyang Isabong, meron din siyang parang nagdududa si Atong Ang na kasama na parang gusto ding anuhin yung kanyang Isabong, parang gustong diyan kay Bong Pineda kasi para mas magiging kay BBM. Ganun. Mas magiging pabor sa kanya kapag yan yung pumalit kay Atong Ang. Ganun, may-ari daw yun ng Royce Hotel. At may malaking Pogo. May malaking daw yun ng Pogo and then Sabungan. Sabi ni Sa Pampanga. Sabi nung At sinabi din ni Atong Ang kasi ni-plenay niya Oo. Ako tingin ko kasi sa gambling world, kahit yung Pogo, no? Kasi di ba yung Pogo na yan, even nung time ni
Di ba Mm. yan din yung parang sinabi nun nila Boying Remulla na, ay, yung mga Chinese nagkikidnapan, nagmutilate ng mga parte ng katawan. Yung mga ganun, yung mga violence kasi talaga, ang gambling kasi talaga, ano yan, very closely related talaga yan sa violence. Kasi nga, yung mga gamblers, pagka nagkadayaan or whatever, nagkautang, hindi nagbayad, Oo hindi nga. ganyan. Oo. Ang problem kasi, itong mga sugarol na to, lalo na yung mga high rollers na mga ganyan, yung mga malalaki magbet, yung mga bangka-bangka or whatever, kapag kunwari nagkawansihan sila, hindi naman lumalapit sa pulis yan eh. Kasi illegal yung ginagawa nila. So, sila yung nag-i-eliminate ng mga kanya-kanya. Sila yung nag-i-eliminate ng mga kanya-kanya. So, parang sa akin, yun yung ano, yun yung kwento ng violence ng gambling world. That's really part of the social cause na kinukonsider when you try to regulate certain gambling activity. Na ayan talaga yung mga gambling lords talaga na yan. Magpapatayan talaga yung mga yan in order to protect their business. Ganun talaga ganun eh. Ngayon, depende sa government, how far can they tolerate this kind of situation. Kasi nga, usually, pag nagpatayan tong mga to, hindi man nagsusumbong sa pulis yung mga yan eh. May mga protector pa kung pulis, iba yan eh. Oo, magkakaproblema tayo pagka kunwari merong non-gambler na sinama nila at dineds or ni-rape or gano'n. Yung mga ganun ba na hindi naman kasama dun sa underworld nila. And usually, that is the time when the law enforcement would really be actively involved. Ngayon, syempre, depende kasi syempre, of course, hindi naman lahat ng, ang government naman, syempre, kapag merong dead body na nagkalat dyan, they are going to intervene regardless whether, basta na-discover nila na merong mga kinidnap. Kasi naalala nyo na yung sa mga Chinese na yung nakikidnapan, may mga video, tapos nag-resurface na siya. So, kaya naging issue na siya publicly, yung mga Chinese na nagbubugbuga, nagpapatayan, nagpuputulan ng kamay, yung mga ganong etchos. Ang problem kasi, because I am not saying this is an acceptable behavior. I'm just saying that this is the underworld. This is the gambling underworld, okay? What I'm saying is that they are trying to connect the realities of gambling underworld because of their desperation to provide dead bodies to connect doon sa EJK, doon sa above world ni PRRD. Kasi yung kay PRRD, above world yun eh. Hindi naman underworld yun eh. Sa above world, wala namang EJK si PRRD. Ibig ko sabihin yung wala naman sila yung katulad ng binibintang nila na EJK na gustong i-attribute kay PRRD. Since they cannot find the dead body for the purposes of keeping PRRD in The Hague, mag-import sila ng dead body dito sa underworld ng gambling world. Outsource. Ayun. Outsource. Hindi ko guess. Naririnig Ayan. ba ako? Hi, Chini! Hello! Magagandang Ayan. kamoisure. Ching, ching, ching. Ang hindi ko na maintindihan, bakit lagi nilang kinakabit at ina-accuse si PRD sa mga lahat ng bagay na pinagbabawal niya. Drug, sugal, lahat na lang, 'di ba? Siguro hanggang sa pag umutot sila, lahat na lang iaano kay PRRD, 'di ba? Ano pala, nag-comment ako doon sa pero ibang pangalan, may name. yung live mo kanina sa Davao, may lumabas na online gambling after. Really? Yeah. Kanina, yung sa bala. Wala naman ako kita sa wala naman ako kita sa ads sa Facebook eh. After may lumabas. Oo. May lumabas na Facebook yung Sa Facebook yun. Sa Facebook yun. Sa Facebook kasi ako nanood nang lumabas yung yung sa Balay Dangupan. Tapos, nga ako nagulat ko, bakit meron? Tapos, I think you can hindi ko alam kung pero kaya mong doon katulad ng ginagawa ni yung sinabi ni Doc Richard Mata, paano yung ads, kung hindi pwede, yung sa kanya, i-restrict mo yung pwede lang sa ads mo. Check ko yan. Pero kasi wala naman akong ad revenue eh. Wala akong ad revenue. Ayun na nga. Parang si SAS lang, di ba? Nagre-revenue sa kanya, pero hindi naman siya tumatanggap. Pero hindi siya sinasharean. Hindi na siya sinasharean. Hindi siya minibigyan ng kinakamal lang ng Meta. True. Ayan. Joey, meron kay Pacquiao ads ng gambling sa YouTube mo na lumalabas, sabi ni Virgin Dova. Really? Sige nga, i-check ko kung how to remove that. Parang kailangan mo i-restrict mo to na hindi walang gambling, walang whatever. Oo, na tulad ng ginawa ni Doc Mata. Anyway. Sige. Yun, tapos ayun,
natatakot ako, ang pinaka-concern ko ngayon, parang yung stress level ko, alam mo yung stress kasi laging pagkagising ko, may parang bloated yung ano ko, parang di ako, alam mo yung sa gut, yung tinatawag mong gut feel, ayun, parang laging may nakabara sa ano ko, sa sikmura. Yun nga si Remulla. Si Remulla na nag-aano ng ombudsman. So parang may reklamo sa'yo, paano yun? Lilitisin mo sarili mo? Diba? May kaso sa kanya naghain sa kanya si Amy. So paano yun? Lilitisin niya yung kaso niya. Siyempre alam na natin. So parang kapag nangyari yun, parang sobrang hopeless and helpless na. Kasi wala na talagang, alam mo yon, wala nang bantay tanod. Yun yung magiging height ng kapalan ng administrasyon na to, I think. Kapag yung yung pagka naging si Boy, pero alam mo, ang chismis sa kaparangan, kasado na si Boying Remulla magiging ombudsman. Yun ang chismis sa kaparangan. Parang kunwaring nakaano pa ako ngayon parang super slouch na. Parang super slouch na ako. Ay, shit. Rock bottom na talaga, Tem. Parang shit. Wala na. Parang last kasi, kahit ano naman gawin natin, yung Supreme Court, di naman yan magsasalita hanggang walang kaso. Hanggang tawag niyan, diba? Hanggang walang hinahain na kaso. Ganun lang sila. Tapos ang tagal-tagal pa, diba? Ilang kaso yung tapos ngayon, puros delayed pa yung kaso against the government. Tapos, yun, iniisa-isa talaga yung mga kailangan nilang plantsahin. Kunwari, blanket resignation, pero si naman talaga yon, si Solja naman talaga yon. Tapos, yun ngayon, sabong-sabong, parang yung problema kaya inaayawan ng China ang Pogo na inask ng China na tanggalin ang Pogo sa Pilipinas na medyo matagal ginagawa ni PRD kasi nga it helped us during pandemic. Diba? Yung revenue nila, meron naman talagang kailangan natin i-compute yung mga na-loss na revenue that's why Oo, marami naman talagang salaulang illegal. I'm in the industry na I dealt with Pogos, pero wala akong problema sa kanila. Wala akong problema sa mga kliyente ko. They were good clients. Masunurin sila. Ang tawag nga sa akin, ate. Ganon. So, yung problema ng China towards their citizens na nagsusugal, ngayon, eto na yung problema natin ng online gambling. Inline gambling naman. Inland pala. Hindi na online. Inland na. So, parang pati Shopee meron. Lahat ng platform, so it makes them really easy to wala nang barrier. Wala nang barrier. Gcash, Shopee, lahat ng ng platforms meron. Sabi ko, tak na kasi I think Shopee yata yun, may bingo, ganun. Tapos sabi ko, shit. Tapos talaga siya, hindi ako nagpupusta, pero alam mo yung laro lang, shit, nakaka-addict talaga, diba? Kaya hanggang Shopee Bubble, Shopee Candy lang ako. Sobrang, kasi diba, dopamine, when it hits, it really hits. Mahirap siya tanggalin. Kaya, super, talagang, it's really an epidemic na ngayon lang ginagawa nila ng paraan. Parang, hirap na nga. Recession looming. Nandito na yung recession, actually. Hindi lang parang, yun pa yung ginagawa ng gobyerno. Masyadong binibaby yung problema. Ay, wala, di ba? Kita mo si Binabrush off nila lagi. Bang. Wala, we're doing good. Wala yung wala yung sinabi ng World Bank. Di ba, tapos kukontrahin ng World Bank, tapos susuplahin ni wala yan. Kung may gulay yung mga iba nga sinasabi na hold on to your cash. Magsikip ng belt. Tapos etong gobyerno to wala yan. We're still gearing towards Kimi, ang maganda nito, kasi 'di ba sa Pogo sobrang nilang OA dun sa social cost, dun sa mga sobrang tindi na social cost, sugal kineme ganyan. Ngayon, there are several politicians who are trying, I don't know, maybe cleanse their
palet dahil dun sa mga kinain nilang tae noong impeachment ni Inday Sara, yung paghimod nila ng puwet kay Martin Romualdez, who are now speaking against online gambling. That includes Rep. Flores, Rep. Adjong, ito yung mga yung mga parang, wow, talaga, itong mga himod-puwet ng mga Oo, barkadahan oo. na nag-online gambling, talaga, kayo kontra na kayo ngayon. Risa Ontiveros is joining the fray. Of course, si Bernadette Herrera D is also advocating for the Yeah. online gambling stuff. Well, at least naman si Bernadette Herrera, may prinsipyo naman talaga yan eh. So, Consistent hindi yun, ako consistent. consistent yan. So, ako, I'm not going to question her motivation. But there were several politicians, and now, that includes Risa Ontiveros. Ang nakakatuwa dito is Risa Ontiveros is she going to have the same energy doon sa Pogo-Pogo issue niya dito sa online gambling? Inom ka muna tubig. Yun yung question. Kasi, is she going to be as aggressive as doon sa galit na galit siya doon sa Pogo? 'Di ba? Kasi sa Pogo, kung makapagmalinis ka, are you going to do the same thing knowing na yung mga online gambling natin, ang mga kumikita ay mga Pilipino at barkada ng LBM? 'Di ba? Yeah. Ayun. Grabe, grabe yung... Sabi ni Ate Che, pwedeng nakapasok na yung gambling lord sa sala ng Malacanang para may protection sila sa admin. Hay nako, Ate Che. They are sleeping in the same bed. Char. Ayun. Oo. Sige. Kasi paano yan ma-approve, no? Kung wala yang kaalam-alam yung pati nga yung Pogo, 'di ba? Na sinabi nga ni yung mga nagpalabas ng picture. Sila kaya sabi, yung mga nagsasabing kunwari double agent, mga ganyan, sila din yun. Alam mo yun? Yung nag-aakusa, sila yun, gawain nila yun. Oo. Parang Sabi ni Riz Jada Garcia, sa totoo lang, gusto ko step away ang mga Duterte sa politics, kahit sandali lang. Let the LBM and Yellows and Kakampings na ang magtos. Kaso nga lang, Riz Jada Garcia, the problem is, yung Yellow, yung LBM, and Kakampings, both of them, all of them, targets the Dutertes. So, paano magiging exit plan ng mga Duterte? Hindi, kagaya nun si Inday, sabi nga ni Inday, wag nyo na isali dyan, hayaan nyo lang magtrabaho, pero pilit siyang hinihila sa putikan di ba? Tinarget siya, kahit wala naman siyang ginagawa, kung ano-ano mga kabubuyan yung binato sa kanya, PRRD, di ba, retired, just enjoying his sunset years. They drag him into this, ganyan. So, I do not know, parang, I don't think they're going to stop on picking on the Dutertes unless talagang walang-wala na talaga unless abog na sila. Unless talagang alikabok na yung mga Duterte. Hindi sila titigil na durugin ng mga Duterte hangga't meron silang nakikita na merong Duterte na may possibility Duterte na mag-rise into power. Ganun. Si Risa yung yung tipong bait-baitan, very nice. Tapos nasa loob ang kulo. Yan yung mga friends mong, hi, very malumanay. Tapos, malumanay, binibini. Tapos, alam mo naman yung bituka. Parang, diba? Parang, yun yung pinakakainisan ko kay Risa, na alam mo naman yung bituka niya, maitim ang budi. Timmy, Pero, si Risa yung classmate mo nung high school na, oy, green jokes, oy, ang babastos nila. Pero 10 yung dildo sa pero 10 yung dildo sa kama, yung mga ganun. Pero, meron sa Davao, mga Bisaya, may tawag dyan, pinahiping pagbati. Patago. True, ayun. Anyway, pagsalitain naman natin si Bangon Pilipinas at ang tawag dito, bigyan natin siya ng moment. At maya-maya magsasara na tayo ng tindahan ha, mga kapatid. Ayan, hello Bangon Pilipinas. Nakamute ka pa, Bangon Pilipinas. Baka nagsasalita ka na. Nakamute ka pa. Parang away siya muna. Naging away siya. Bangon Pilipinas, alam mo, Joey, ang gusto kong bongacious na pasabog ni Sara ay, if you remember, may sinabi siya na
magkapareho ang handler ni Risa at ni Trillanes. Tapos, iba May naman si Risa, Castro. Trillanes. Yun ba? Oo. Yun ba yung sinabi niya? Okay. Oo, Si Risa, same si handler. Castro namamangka sa dalawang ilog, di siya sure kung sino talaga yung, parang dalawa Hindi, yung alam amoy. niyan si Castro. True and true, kaliwang sapatos yan. O walang sapatos yan. Yun ang tawag. Sa Davao kasi, basta kaliwa, ang tawag sa amin, either walang sapatos or kapag alam namin meron, lalo na sa mga bundok-bundok, parang sign ba, silent signal, ituturo yung kaliwang paa, may parating, o meron sa paligid, tuturo, ganon. Nagtatanong si Kid Wonder, sorry, go ahead, tapusin mo muna. Go. Sabi ni Kid Wanderer, hypothetical question, if PRRD dies in Den Haag, what's next for us here? If hindi natin masave si PRRD from being kidnapped, how can we even save Inday Sara and her siblings from monsters? What we really need to do is to save the country. Sa totoo lang. That's what we really need to do. Pinakita lang ni PRRD yung way, yung potential ng bansa natin if our country is led by good people. But what we really need to save is our country. Yeah. And, actually, Kid Wanderer, meron kaming ganitong conversation kagabi. And the conversation really turned very, very emotional. I have to say. At hindi ako ready pag-usapan ngayon kasi baka maging emotional ako. Ayun. So, yeah. Si kasi, lalo na pag mga matatanda at may sakit, madamdamin. Kaya yung sinasabi ni Inday na naghahabilin, pero masaya pa rin na nandyan yung mga tao sa hig. Ano yan? Ang tawag sa Tagalog? Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Ayun. Kahit sorry. Hello, Ma'am Joey. Ma'am Sa. Ayan, na siya. Okay, Sorry, go. Sorry naman, nagpalit ako ng gadget. Hindi ko na-on pala yung mic kanina. So nga lang. Ayun. Regarding dun sa Ma'am Joey, sa may sabong-sabong issue, i-share ko lang kasi before, may nag-share sa akin nitong kwento na to na yan daw mga sinasabing mga victim, kuno, di umano, talagang may ginawang kalokohan. So, alam naman natin, ang daming kalaban din ni Atong Ang, di ba? Yeah, so, hindi natin ma-sure kung sino talaga yung dumali dyan. Pero, yung kalokohan na ginawa nila is regarding dun sa GCash, parang gano'n na nagbawal kasi yung dalawa yung GCash na gagamitin eh. So, yun, parang gano'n. Ang ginawa nila, parang akala nila, madali lang mapaikot yung gano'n. Kasi parang tinuro din sa kanila ni Atong Ang yung ganong process. And siguro, parang inano na lang din na ituro din siguro doon sa kanya, 'di ba? We're not sure kasi sa yan eh, kumbaga sa pera, 'di ba? Nagpapakilala yung isang tao, pagkakalaban mo, tapos na-pinpoint na rin ni Atong Ang yung mga kalaban. Tapos, regarding naman dun sa online Pogo, nakakainis lang tong mga Rimulya kasi kung magmalinis, akala mo napakalinis. Pero operational ang Pogo online pa rin nila sa Kawit. My God. Yes. Close. Diba? Island Cove. Yes. Naka-close siya, pero lahat ng mga taga-Kawit nakikita na may pumapasok sa Island Cove. Operational siya. Ang time in, time out. So, alam mo yun, may ganon na, may ganong eksena. Yun so, nga yung palang tanong ko, kung pinalayas nila yung Pogo, sino nagmamayari na ngayon ng Island Cove? Yan nila. Bangon, are you saying na yung Island Cove now is in full operation? Still, yes, Ma'am Joey. Still, okay. Kasi natanong ko yan, kasi may mga, may mga ahente ako nakatira dyan sa Kawit eh. So, sabi ko, nung time na pumunta kami ng Kawit, sabi ko, ba't parang tawag dito, ba't parang may tao pa? Di ba dapat wala na yan? Naku ma'am, sabi sa akin. Tuwing morning, pagdadaan kami dyan papasok, may mga pumapasok din dyan. Syempre, alam mo na, malalakas ang mga Rimulya. So, di ba, mga ganon, may mga eksenang ganon. Kaya sabi ko nga, sinusukan na nga yung mga yan dito sa Cavite. So, yun, na nila na operational pa rin. Yung, mangilan-ngilan may pumapasok pa rin dyan sa Kawit. Tapos,
may mga papapansin ditong building na parang mapapaisip ka, yung mga dating Pogo offices. Parang lalagyan nila ng ano sa baba, ng signage na parang tindahan ng mga kama, parang ganon, or tindahan ng mga ganito. Pero pagdating dun sa taas, saradong-sarado. So parang mapapaisip ka pa rin na operational, parang may nag-ooperate pa rin dun sa taas. Ganon. Yung ang chismis, may nag-comment dito yun nga, sabi parang ano yung sa Island Cove daw, parang nabili na raw yun nila Kim Wong. Nino daw, Ma'am Joey? Nila Kim Wong. Hindi, yun din naman yung claim ni John Vic, di ba sabi nila, nabenta na namin yan, ano na namin yan, wala na. I do not know, pero may share pa rin, yes. Knowing those brothers, just may share pa rin. Yang sabi nga ng ibang mga taga Cavite, sana bumalik na lang ang Maliksi. Kasi the way nila sinira yung Maliksi, noon, ganun nila ginagawa ngayon ulit sa mga Duterte. Yun. I thought talaga maayos si Remulla, si Boying, kasi diba, isa siya sa mga nanguna, the top 3 tawag niyan, lawyers and Congress doon sa ABS-CBN shutdown. He was standing for the right things before nung panahon ni PRRD. Yeah, yung ABS-CBN issue, galit rin siya sa CPP, NPA, NDF. Di ba pagkatapos yung stand rin niya on the foreign policy of the Philippines. Ganyan. He was actually saying all the right things eh. Pero ngayon talagang siguro, ang kasabihan nga, if you are led by if a pack of dogs is led by a lion, they will fight like a lion. The dogs will fight like a lion. But if the pack of lion is led by a dog, they will all act like a dog. So hindi kaya nasa siya, vendetta siya dahil naging tawag niyan, firm din. Of course, the administration is firm. Pero vendetta niya because of nahuli yung anak niya. But knowing Remulla kasi here in Cavite talaga, ang dyan is balimbing kung saan sila makikita. Ng power. Di ba remember na, di ba? Si Gilbert. Yes. Gilbert ba yun? Si John Vic. Remember Binay, from Binay, tapos biglang nung alam niyang talo ang Binay. Before nga nung campaign, ayaw niyang papasukin si PRRD dito sa Cavite. Which is wala lang siyang magawa kasi uncontrollable. Antay siya dati. Sabi ko nga, lagi ko nga sinasabi pag ako nagkukon. Sabi ko, sa Cavite, akala lang nila Caviteño na yung mga tao dito. Hindi. Most of the people here, mga nag-abroad yan. May mga OFW. Alam naman natin ang Cavite is the place of parang housing developer, parang mga, yung nakakabili ng bahay dito, mostly Bisaya, Mindanao. So, wag nilang angkinin na Cavite is kanila kasi most of the people here na mga nagpalipat na ng boto are Visayas and Mindanao. Yeah. Kumbaga, Visayas. Hindi nila makokontrol yung mga tao dito. So, yun, may balingbing talaga silang rito. Kilala na sila ng mga ibang reputation. Oo, kahit ng mga stokis Cavite. Hindi lang yan ang kanilang kapag binalikan mo ang kasaysayan ng mga Remulla, ang tatay niyan ay parang alam mo isa sa mga ng mga pumapatay rin. Oh, yes. Sabi nga nila, ang kwento nga dito, magkapit bahay si Maliksi at Remulla, magkatapat ng bahay. So, nung habang time ni Maliksi, parang sobrang kalakasan ni Maliksi ng time na yon. At saka parang alam ko, parang tinulungan pa yata ng Maliksi ang Remulla para lang makapasok ulit. And then parang sila, Remulla rin yata ang sumira kila Maliksi. Kaya that time, nagbabarilan. Magkarap na bahay Kasi nagbabarilan na. Mga ganong kwento ng mga politicians, di ba? Yes. Oo, parang yun, parang yung sa may dito sa may yung sa Ifugao, ba yung nagbabarilan na mag-anak na Yeah, oo. So parang ganun yan sila. Nasa dugo na ng mga magkapatid na. Kaya nga alam niyo, sabi ko nga sana nga tribal war. May ibang lumaban dito. Talagang tumakbo sa Cavite ng governor na mawala na sila. Actually minsan nga nakasalubong, hindi sa niloko ko si isa sa mga Maliksi na biniro ko. Balik ka na, ikaw na lang tumakbo. Parang kasi minsan may mga ganong kaming moment dito. Kaya Maliksi in power right now? Do they have any government? Yes, parang tumakbong congressman yung isa, nakausap ko, si Manny. Yes, parang tumakbo siya. Nanalo. Yun lang, hindi ko pa na-sure sa sobrang kabisihan ko. Alamin ko. Tingnan ko kung
kung makapasok ba. Pero kasi Kasi yung mga powerful clan rin sa Cavite, parang inatakatado na nila yung Cavite, di ba? Yung mga Remulla, basta dito yes. sila sa bayan na to. Itong mga, dito sila sa bayan na to, ganyan. So yung governorship, yun na lang yung pinag-aawayan nila. Oo, Pero yes. yung iba-ibang distrito, yung iba-ibang bayan, parang parang turf ni, di ba? Oo. Parang kapatid mo naman yan. 5th district ang sa Remulla. Yun. Ayun. So, ganun ka yung, eto na lang, Ma'am Joey, kung gusto talaga ni Boy, kumbaga parang gusto niya maging bakit yung anak niya nahulihan ng marijuana, hindi niya talagang... Hindi marijuana lang ba? Marijuana. Marijuana. Ang laki nun, ang bulto-bulto yun eh. Pero 3 Mm. months nakalabas, walang diba? Yun, so... Diba parang nag-resign siya something, diba parang gano'n nangyari nun? May Hindi siya love letter. Oo, kunwari nag-resign siya, tapos kunwari hindi siya pinayagan na mag-resign. Tapos, ayun. Tapos, kasi, syempre, si Boying kahit paano, magaling rin naman talaga abogado yan. So, dahil yung anak niya, nag-lawyer up ng bonggang-bongga, ganyan. So, syempre, I'm pretty sure may mga himas-himas na nangyari dyan. Yun nga lang kasi, hindi na-overcome yung panghihimas na ginawa niya to really establish na meron talagang ginawang irregularity si Boying. Tapos siya magiging ombudsman? May gulay. Marami talagang red flag sa kanya. Maraming red flag sa kanya pag naging ombudsman siya. First and foremost is that number one is a politician. A politician is always ready for concession. They always negotiate. Ngayon, if you are an ombudsman and and you have a history of being a politician, how can we be sure that he is going to exercise an impartiality of a cold-blooded judge, 'di ba? A cold-blooded person na magde-decide dun sa mga kaso na iaakyat sa kanya. Na i-investigate ang dapat i-investigate, ang mali ay mali, ganyan. Because you cannot expect that to an active politician. Politician si Boying eh. Number 2, marami siyang kamag-anak na nasa elective position at the moment, na nasa government service. So ngayon, if you are going to be an ombudsman, at let's say may kinasuhan yung mga kapatid mo or yung mga kamag-anak mo or yung mga kakilala mo or yung mga dati mong nakatrabaho or whatnot, the conflict of interest is just so vast that you being an ombudsman would really eclipse your exercise of duty sa dami ng mga nakatrabaho mo sa government in the past. Ganon. So, yun yung pangalawa, yung mga ombudsman kasi, usually, dapat mga jurist yan, mga retired judges, yung mahabang practice sa judiciary, yung mga ganun dapat. While abogado si Boying Remulla and he's a very good lawyer, hindi naman siya, hindi siya good judge. Never siyang naging judge. So, hindi talaga po pwede yun. Tsaka, ano pa ba mga red flags kay Remulla for, yun, DOJ is DOJ is a very political position. So, talaga, hindi talaga dapat na siya ang maging ombudsman. If maging ombudsman si Boying Remulla, tayong mga normal na tao, we cannot really expect to have, we cannot really have someone na matatakbuhan natin. Pag merong mga korupsyon, merong mga diba? Well, nangyari talaga sa atin. Ayun. Sabi ni kanina ni Oscar, ni Manong Oscar kanina, nade-depress siya dito sa episode na to. Ay naku, sabi ko sa inyo. Ako din. Ako din. Pero wala mo kasi tayong choice eh. But to not give up. Isipin mo yung mga yung mga personalities, identities ng mga for the masa. 'Di ba? Magsaysay. I think Jessie Robredo had a good heart. For the masses. Sila yung mga nawawala, 'di ba? Parang Si Magsaysay yun, 'di ba? Nag-crash. Si Jessie nag-crash. Si PRRD dinagit. Papuntang cake. Ayun. Diba? Kulang na lang, mabagsakin. Kaya lang ang mahal ng plane. Pero hindi nila afford. Parang ang gusto lang naman ni PRRD is for the Philippines and the Filipinos to stand on their own feet. Na, alam mo yon, as much as possible, be independent and not so dependent on government. Pero nandiyan ang government handang tumulong. Timmy, but that would really come, that comes with a cost. Ang problem
No guts, no glory. No guts, no glory. Kami nga Yun na nga. yung mga nagsasalita, what is being done to us? Ako, 3 na yung kaso na laban sa akin. And And yung ibang mga vloggers, si Kifi, si Chrisette, hindi tinatantanan. yun na You nga, know, ang ano is, yung mga taong nagsasalita at yung mga hindi pa nga kami yung parang revolutionary, di ba? Hindi pa nga kami ganung level eh. But you see how oppressive this government is. but yeah, And but we are very grateful. Ito yung good side ng social media. It's because of people, like you, Sas, and others who really voice out what we cannot. Kasi, yun nga, sabi ko nga, kung si PRRD nagmumura, well, at least nagmumura siya for me. For my own benefit, for my own, kasi hindi ko magawang magmura. So, yan, ginagawa niya magmura. So, you're doing for us what we are unable to do. Isa akong friend, mag-vlog ka na din, mag-content creator ka na din. Sabi ko, ay, nakakapagod Sabi ko, mag-post pa nga lang, ang tamad-tamad ko, ang dami kong picture sa phone ko, hindi ko ma-post. Yan pang araw-araw, maggagawa ka. And it would really take a toll on you, no? Katulad niyan, legally, lagi kayong binibira, 'di ba? Because I don't think I have that capacity and financial capability, no? Lalo na ako yung backup ng pamilya. Sabi ko, I cannot be that person. So, pa-comment lang ako. Yung shinare ni Sas before that, may article niyang Reuters, yung second-hand warship destroyers from Japan. Tapos nag-comment lang ako doon. Patawa naman yung comment ko. Sabi ko, oh nice. Another Japan surplus second-hand market warship edition. Kasi 'di ba, ukay-ukay province na tayo. Lahat ng ukay-ukay from Australia, UK, and Japan, 'di ba? Tinatanggap. Ang dami pinutakti ako ng mga doon, mga anti-Duterte. At least second hand, mas maayos pa din daw sa China, mas pa rin daw, mas ang tawag doon, mas magaling pa din daw sa sa China. Sabi ko, hindi nyo ba nagigets na you'd rather have second hand assets rather than yung ginagawa dapat, yung promise na modernization ng ng tawag nito, modernization ng DFA ng DND. Dapat sana ginawa na lang yung subway. I'd rather have the subway first class than the second hand asset na destroyer, 'di ba? Na sabi nga from JICA mismo na we lose 3.5 billion a day because of traffic. So, yun lang yung yun yung gusto lang ni PRRD na mabago yung mindset ng mga Pilipinong gano'n. Mindset ng Pilipinong gano'n. Yes. Na okay na yan. Pwede na yan. Hindi. We deserve more. We can do more. 'Di ba? We don't need this these crumbs from whoever country, from whichever country pala. 'Di ba? If that's the case, ang problem kasi we really need to know what we want. We do not know what we want as citizen, as a country. Hindi natin alam kung ano yung gusto natin. Hindi natin madala yung public consciousness to a certain level of consensus na kung ano yung gusto natin. And the problem is, ang dami ring mga taong educated that would rather use their energy to belittle to belittle a comrade, mga ganyan, kesa gamitin yung angas nila to really, we're not really mature yun yung problem. And correct, Ma'am Joey. Like yun yung nakakaiyak at yun yung nakaka-frustrate kasi this is not a job for us or for the yung social media vloggers that you listen to. This is not a job for Inday, Pulong, Baste. This is not a job for our political leaders. Knowing what we really want is the job of each and every citizen. And hindi kasi natin, kasi parang sa totoo lang, we always find excuses for our own laziness. And hindi ko sinasabi na dapat lahat tayo on same level of participation because that's impossible. But whatever it is that you can do, you have to do it with all your might.
Yeah. Ang ano ko nga, ang sabi ko, ang isa nga sa, the one way I want everyone to really participate. Hindi naman natin kaya magrevolusyon di ba? Then, let's support all the causes that PRRD believe in. If PRRD believe in saving our children, helping the sick, helping animals, other causes that PRRD want us to fight for, doon tayo. So, let's do our share to fight for it. And this is not and job of the group or a politician or certain leader. It's really a job for everyone, and we need to take ownership. Otherwise, kaya go ako. I'm behind you na buljakin mo yung buljakera. Kasi she's destroying the causes of PRRD, and lalo na yung tawag niyan na talagang tinataguyod yung causes na yon. And then really, mapapaisip ka talaga, diba? Na why is she destroying? Correct. Hindi ko maintindihan. Kung merong doon sa Calbayog City, nagprint sila ng maraming PRRD t-shirt and they sell it. What's your problem? What's your problem? Hindi naman niya hinuhold up yung bumibili. Diba? Yeah. Diba? That's the thing is, she's creating the need. May need kasi. Joey. Meron din share. Joey. Isa-isa tayo. Darwin, go. Speaking of yung pagmumold ng tamang mindset, I'm a teacher by profession. Isa sa mga problema natin yun, walang national agenda or national vision talaga ang Pilipinas. Hindi natin alam kung saan tayo papunta. Halimbawa kami, paano ba namin tuturuan yung mga bata? Saan ba ito papunta? Ako, math teacher ako, pero hindi ko alam saan ba ako pupunta. So ang pinaka vision ko na lang para sa mga bata is maging maayos ang kanilang pag-analyze, yung magandang kanilang pag-iisip. Pero basically, wala akong hindi unlike halimbawa yung Singapore. Meron silang national agenda na gusto para sa bata. Para sa citizen nila. Alam nila yung gusto nilang gawin. Ang Japan, alam nila kung anong gusto nilang gawin. Dapat mauna muna ang tayo dito. Kaya ang mga teachers, ang mga namumuno sa atin dito, kaya wala din alam kasi hindi nila pabago-bago yung mga curriculum. Kasi hindi natin alam kung saan tayo papunta. So, kung naiintindihan ko yung kay FPRRD, ito yung kanyang gusto. Na baguhin tayo, magkaroon tayo ng independence, na meron tayong sarili. Kaya tayo, wala tayong identity. Kuha lang tayo ng kuha dito, kaya most of the time, Amerikano ang model natin. Kaya ang mga thinking ng Pilipino, Amerikano. Ito lang kasi ang ito lang kasi ang nandito ako sa US, pero ito kasi yung parang in-offer ng pagdating kasi 2 years ago, nandyan ako, nagtuturo ako, walang nai-offer sa akin. Ano ba talaga? O di punta ako sa grab ako sa abroad kasi wala naman hindi ko na alam kung saan ako pagtingin ko sa graduate natin. Okay, nakaka-graduate sila, they become cum laude, ang dami nilang gustong pero saan ba talaga tutungo? So pag nakikita ko yung Singapore, yung Japan, ang gaganda ng kanilang mga design, ang ganda ng gusto nilang mangyari. Tuturuan muna yung bata ng 1 to 3. Ito yung kanilang yung values muna nila, pagmamahal sa bansa. Mind you, Joey, pagdating sa ang mga bata, hindi na marunong kumanta ng Lupang Hinirang. Hindi na ng mga wala na yung mga mga folk dances, wala na. Kasi hindi niya alam kung ano ang kanyang identity as a Filipino. Wala na siya. Bangon, you wanted to say something nung Yes, Ma'am Jovi. Like what you said nga kanina towards dito kay VP Inday and sa tatay niya, wala nang natirang mga kaibigan or mga loyal. Like ito nga naalala ko lang kasi naalala ko kasi adjust si Miss Saspa. So, remember si Duke Frasco. Ako natutuwa ako sa nangyari dahil nawala yung nanay niya, ganyan. And then remember Duke Frasco, nagbigay siya ng statement na
parang naglabas siya ng ano niya, kung bakit daw nagkaroon ng problema si Cristina Frasco and si Inday. Yun daw, parang nakikiusap daw si Cristina Frasco kay VP Inday na kausapin si Huwag nilang Miss tirahin. Sas na wag na raw tirahin. Ang ano dito is, kalat mo yan. Bakit gusto mo iligpit ni VP Inday ang kalat mo sa tourism? Yung tourism yun, kasi talagang doon sila nabuko ni Miss Sas, di ba? So, sobrang talino kasi talaga na yun to ni Miss Sas eh. So yun, parang since hindi ginawa yun ni VP Inday, parang ayaw, well, knowing Inday, di ba? Siya yung tipo ng mayor pa lang siya, pag may kilala siya or tao siya sa munisipyo na involved sa drugs, di ba talagang hindi niya pinagtatanggol. May ganun siyang tao na involved sa drugs, pero hindi niya kinampihan. Kahit kay Cristina Frasco, hindi niya yon ginawa. So parang dun yata daw live yon or parang sinabi yon openly ni Duke Frasco. Parang nakapalan lang din ako sa mukha ng mag-asawang ito na bakit itong kalat nyo sa tourism, yung kapalpakan nyo sa tourism, gusto nyo ang magligpit or ang maglinis ay si VP Inday. So yun, ang hirap makahanap ng mga nakasama mo before na nasa same politics ka, yung loyalty, yun ang mahirap hanapin. So tayo mga nandito na taong bayan, tayo lang you expect yung loyalty natin sa mga Duterte. Kasi yung mga close friend nga nila like sila Frasco, ganyan yung mga kay VP Inday. So yun. Alam ko magkumari pa sila. Gawain kasi nila yan, yung parang yung tipong may nagawa pa kay ano naman ito. Yung ganyang style. Si VP Inday doesn't do that eh. Like, there's no such thing as free lunch. Like, hindi siya naniniwala sa ganyan. Kaya nga maraming bumaliktad sa mga Duterte kasi bakit? Hindi sila nagkapera. And ang gusto nagutom sila. Ang gusto ng Cristina is diretso yatang kausapin ni VP Inday si Miss Sas, which is VP Inday will not do that. Yan. Oh no, she will not. Kasi, ba't naman kakausapin ni VP Inday si Sas? Totoo namang may and yung parang, pakonsuelo mo naman sa akin to. No, I don't think VP Inday does that. Hindi talaga siya ganyan. Kasi dyan, we cannot really, ang problem kasi in this current political landscape, it's really very difficult to find propriety among politicians. Yeah. Lahat talaga, lahat may price tag. That's the problem. Ayun. Anyway, sige na, matulog na tayo dahil magsi 3:30 na. Bigyan na natin ng moment. Uwi ka na ba? Sa Davao ba ako? Buti ka pa. Sa Davao ba ako? Ayan. Sasper, mag-closing remarks ka na, isara mo na ang tindahan. Closing remark ko lang ay abangan natin ang mga susunod na kabanata. Nakakaloka, di ba? On point ako sa sinasabi ko na magkakaroon ng mga alliance breaking, over the backward. Naku, malapit na ang piyesta ng Davao. Yes. Di ba? Kadayawan. Yes. August. So, baka may mga makikita tayo mga magpipresent. Baka may mga magpapakita magpipresent. Baka may mga manunumbalik sa puong may kapal. Alam mo naman, no? Ang mga bagay-bagay, kailangan talaga nating pagbilayan. Hindi kasi, hindi nyo, alam mo, meron tayong hindi diniscuss na nakakaloka, ha? Ewan ko, diniscuss mo, Joey, nung wala pa ako. Ano? Yung mga magulang dito, may mga kakamping na anak, kamag-anak, tanungin nyo sa kanila, maging open-minded kayo. Okay? Pa-educate kayo. Kahit kanino kakamping, kung anong ibig sabihin ni Congresswoman Laila de Lima na binigyan nila ng 3 years na leeway ang BBM administration. Dahil ako hindi ko siya maintindihan, ha? Nagsisimula na, no? Alam niyo naman. So, pakitanong lang po kung anong ibig sabihin niyang 3 years na leeway. Okay, na binigay nila kay BBM, na binigay, dahil siya ay kakamping, yellow pink, so we presume, no, this is the decision of the yellow pinks. Nabigyan ng 3 years na leeway ang Marcos administration para mag-adjust. Ang bait-bait, no? Napakabait naman. 3 years po. Isang election cycle.
gusto Diba? lang namin, ano lang, dinner table conversation lang ba? Alam mo yun, na parang, for curiosity lang. Dahil, hello, everyone needs to be educated once in a while. And True. dahil, alam niyo naman, ang Yellow Pinks, meron dito mga higher order logic na hindi natin alam dahil mga ano tayo, Hindi mga natin hampas makarok. alam. Kay mga abog man tang tanan. Hindi ba? Mga ano Biglang tayo, tayo. hampas lupa. Oo, mga mga aliting sagigilig lang tayo. So, sana, tanungin ninyo ang inyong mga kamag-anak na kakamping, anak na kakamping, kabarkada kakamping. Ay, baka naiintindihan nila ang logic ng kanilang leader na si Laila de Lima. Shout out Salsi. Kung ano ang ibig sabihin ng binigyan nila ng 3 years na leeway ang BBM administration para mag-adjust. Maghihintay po kami sa inyong feedback. Oo. Be open-minded. Baka naman meron. Oo, baka ano. Parang may nesting period. Ewan ko, no? Ano kay Peter RD nun, 100 days, diba? Atat na sila. Ni 100 days ayaw nilang ibigay. Pero May 3 ito, years. 3 Hindi pa. years. So, diba? Ayan. So, Okay. So, ayun lamang po. Maraming salamat. At ang episode na ito ay hinahatid sa inyo ng Biojet. Yes. True. At Bonamine. Na nakakahilo ang mga pangyayari. At ni Cardis, para sa mga high blood si Joey kanina. Nagising Ano ako yun? tamang Cardis? May Cardis, yan yung maintenance sa mga high blood. Oh, kaway-kaway sa mga may maintenance na ha. High Pag ganun blood. ko ng headset eh. Nagising ako. Kasi tayong mga nagpupuyat na kailangan manatiling gising. Ayun. And keep yourself moist. Alam niyo naman po. Thank you so much. Ayaw natin ng dryness. Ayan. Okay. Siya, sige na, matulog na tayo. At hindi ko na kayo bibigyan ng last words. Darwin Closa, Manang Neo, Team M, Bangon Pilipinas. Ayan, maraming salamat. Mag-goodbye na ako sa inyo. Good morning. Good morning. Ayan. Bababa ko na kayo, ha? Ayan. At magpapasalamat.